Ito dito. Anak ko po yan. Maupo muna kayo. Parang may hawig na ito dito sa amin. Marie Joy Ate. Pakitingnan mo nga, de. Parang mayroong hawig na bata dito sa atin itong anong hinahanap ni nanay. Sige. Puntahan natin doon. Tingnan mo dito yung mga anak mo. Tingnan Dinala muna ng social worker si Mayet sa kinaroroonan ng mga larawan ng mga batang nasa kanilang pangangalaga. Ang hindi alam ni Mayet, papalapit na sa kanya ang anak na mahigit 60 araw siyang pinag-alala. Andito ka pa. Ba't di ka uwi na? Nanap eh, hindi uwi. Uwi na tayo na. Hindi mo ako namiss na. Ba't di ko umuwi, be? Ha? Ha? Di mo ko na-miss me? Ha? Uwi na tayo na. Uwi na tayo sa bahay mo. Hinanap ka ng mga kapatid mo. Wala ko, hindi ka na kita makikita. Awin na tayo, Mian. Huwag ka na uli ulalayas, ha? Huwag mo na ako iwan na. Ang mahigit 2 buwang pangungulila ni Mayet sa kanyang anak, sa wakas, naputol na. Dito na sinimulang usisain ni Mayet ang kanyang anak. Be, saan ka nagpunta, be? Dito. Ha? Nung umalis ka, saan ka dumaretso, be? Nahuli ako. Hinuli ka? Sino huli sa'yo? Police. Saan ka dinala? Dito. Ba't di ka umuwi? Maya-maya lang, isang pangako ang binitawan ni Mary Joy sa kanyang ina. Huwag mo na ulit umalis, ha? Opo. Nung sumunod na araw, isinama namin ang mag-ina upang makapag-bonding. Napuno ng tawanan at kasiyahan ang muling pagsasama nilang dalawa. Mary Joy, nag-enjoy ka ba? Ikaw, Ate Mary, nag-enjoy ka ba kasama? Oo, saya! Ang pagkawala ni Mary Joy, naging isang napakalaking dagok para kay Mayet. Ngunit sa muli nilang pagsasamang mag-ina, hindi na raw niya muling hahayaan pa na mawala sa kanyang mga bisig ang kanyang munting anghel. Si Juliana Pascual, tinatayang 9 years old, may cerebral palsy, natagpuan sa Muntinlupa Doctors Clinic. Si Andrem Allen Matias, 20 years old, 5'8" ang taas, Kayumanggi, huling nakita February 2, 2008 sa Santa Rosa, Laguna. Up next, ang batang si Ryan, lumayas ng bahay dahil daw sa problema sa pamilya. Pag sa tatay ko po, hindi po makapag-aral. Yung sa tita ko po, makapag-aral po ako. Everyone says you're amazing. Pasada, iniiba ni Fernando ang kanyang ruta. Sinusunggaban niya kasi ang pagkakataon na mahanap ang mag-iisang buwan nang nawawala niyang anak na si Ryan, 12 taong gulang. Bali, pagka nabiyaya ko, pagka medyo madalang, pupunta ako sa ibang lugar para hanapin yung bata. Bali, saan ho kayo lumilibot kapag naghahanap po kayo? Bali, rota ng Katoda, dyan sa kabila, saka dito sa Riverside. Paikot-ikot sa mga eskwelahan niya dati, pinapasukan niya na.
pera si Fernando kaya hindi sa kanya nakatira si Ryan. Hindi ko siya masyadong maasikaso kasi simula nung iwanan ako nung asawa ko, hindi ko na siya masyadong maasikaso pa dahil dalawa silang, bali 3 silang nasa akin. Tapos kinuha na bali yung isa, bali si Ryan napunta sa kapatid ko, kaya bali sila na ako nagpaaral. Ang tiyahin ni Ryan na si Narisa ang nakakaalam ng punot dulo ng pagkawala ng kanyang pamangkin. February 2 po yun, ng Sabado umaga. Inutusan lang po namin, 2 po silang pamangkin ko na magpagupit kasi mahaba na yung kanilang buhok. And then, nauna yung isa kong pamangkin sa side ko. Nung nauna siya, umuwi siya dahil pinauna siya ni Ryan na sabi niya, mauna ka na kasi nga para daw mauna siya maligo. Pagkatapos daw niyang magpagupit, siya naman daw maliligo. Happy ko, ba't iniwan mo? Alam mo yung laging naggagagala. Puntahan mo uli ka kung pa sa kanya. Ngayon, pagpunta doon, wala na raw kaagad. Mula nung araw na yon, hindi na nila nakita si Ryan. Ang suspecha ni Narisa, naglayas ang kanyang pamangkin. Madalas daw kasi niya itong napapagalitan. Kasi may time na pag nagko-computer siya, hindi niya alam yung oras. Minsan, siyempre sa computeran, parang pulog. Hindi niya nakikita yung liwanag o ano man. Libang siya sa oras. Kahit sabi mo 1 oras, 2 oras siya nagko-computer dahil yun ang libangan niya talaga. Simple lang naman daw kasi ang gusto ni Narisa, ang makatapos ng pag-aaral si Ryan. Itong mga notebook ni Ryan, sayang. Hindi siya makakapagpatuloy ng pag-aaral niya kung hindi namin siya makita. Katulad niyan, nahanap siya ng mga klase niya para makita at makapagpatuloy siya ng pag-aaral niya. Hinala ni Narisa, minasama ni Ryan ang hindi niya pagpayag na umuwi siya sa bahay ng kanyang tatay. Si Fernando naman, sising-sisi sa mga nangyari. Alam niyang malaki ang pagkukulang sa kanyang anak. Bali parang naawa ko sa kanya kasi parang naghahanap siya ng pagmamahal ng isang magulang. Hindi ko masyadong maibigay sa kanila dahil masyado na ako na mga problema. Ngayon, halos madurog ang kanyang puso sa pag-aalala kay Ryan. Masyado na akong nababalisa kasi nag-aalala ako kasi mahal ko rin naman yung mga anak ko. Kasi baka kung saan sana siya mapunta. Kasi maraming mga bataan ngayon, masyadong mapusok ngayon kaya natatakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tsaka nahihirapan din ako kasi mahal ko sila eh. Ramdam namin ang pangungulila ng tiyahin at ama ni Ryan, kaya pipilitin naming hanapin ang bata. Ayon kay Fernando, Ryan J. Anglo ang buong pangalan ng kanyang anak. 12 taong gulang na raw ito ngayon. Payat, kayumanggi. Agad na naming siniyasat ang kaso ni Ryan. Una muna naming tinunton ang pagupitan kung saan huli siyang nakita. Kuya, magandang tanghali po. Pagtatanong lang po namin kung nakikilala niyo po tong batang to. Nagpagupit daw po sa inyo to nung last week, mga February 1 or 2. Hindi niyo po namumukhaan tong batang to kung nagagawin siya dito? Ang barberyang ito, sakop ng Barangay Commonwealth. Kaya dali-dali na kaming pumunta sa barangay hall. Nagbabaka sakaling may nakapag-report sa kanila tungkol kay Ryan. Po ako mula po sa PTV 11 po sa Reunion. Mag-inquire lang po kami sa kaso po ng batang to. Ryan J. Anglo po, residente niyo daw po dito. Kapag flatter kami, kapag dinudurog din dito. Opo. Negatibo ang resultang aming nakuha, pero hindi pa rin kami nasiraan ng loob. Sumunod kaming dumiretso sa pinakamalapit na police station. Ipagtatanong lang po namin sa opisina niyo po kung familiar po kayo sa itsura ng bata to o may naidulog na po bang kaso sa kanyang pagkawala. Wala pa kami na Sa kasamaang palad, wala pa rin kaming malinaw na lead kung nasaan na si Ryan. Samantala, hindi pa man tuluyang umuusad ang aming grupo sa paghahanap. Isang tawag ang aming natanggap. Hello, Anthony. Kasi na yung mga bagong client sa Rock Manila, baka pwede mong tignan kasi may mukhang magpa-positive yata na nandun. Sige, thank you. Okay, bye-bye.
Dahil sa balitang ito, nabuhayan kami ng loob. Agad na naming tinungo ang Reception and Action Center o RAC sa Maynila. Pagdating sa RAC, agad na kaming nagtanong. Nagtatanong lang po namin kung bata po, kung pumasok po siya sa inyo. Ryan J. Angelo po pangalan, dinuro po siya yung mga magulang ng February 9. Saglit lang natin, tingnan sa lang. Namumukha niyo po ba? Ano na siya dito yung isang linggo?